So mga bagay o gawain ng isang babae na talagang nagpapabaliw sa isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, may mga bagay talaga kayong kailangan at dapat tandaan na gawin pagdating sa isang lalaki upang hindi ka maalis sa kanyang isipan. Palagi kanyang isipin at lubos siyang mabaliw sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano ba yung number one na ugali o gawain na dapat mong gawin upang mabaliw sa iyo ang isang lalaki? Yung pagiging hindi martir at naghahabol. Tandaan niyo mga kamamay, hindi po minamahal ng isang lalaki yung mga babaeng okay lang ng okay. Yung mga babaeng pabor lang ng pabor sa desisyon ng isang lalaki. Kamamay, hindi ba mas maganda yon? Lagi ka sumasang-ayon sa isang lalaki. Okay lang sa iyo yung mga ginagawa niya kahit mali. Di ba mas gusto niya yung babaeng ganon? Hindi hadlang sa buhay niya. Nagkakamali kayo mga kamamay. Mas gusto ng mga lalaki yung kumokontra sa kanilang mga desisyon kung alam nilang mali ito. Sapagkat doon nila nare-realize na yung isang babae may concern sa kanila. Hindi sila pinapabayaan. At syempre, higit sa lahat, yung pagiging hindi martir. Kapag kasi ang isang babae ay okay lang sa kanya na sinasaktan siya, pinagtataksilan siya, nakikita niya na niloloko siya, hindi siya minamahal ng isang lalaki, hindi siya kinakabaliwan, hindi siya hinahabol ng isang lalaki. Sa madaling sabi mga kamamay, nagiging mukhang utu-uto ka na lang sa inyong relasyon kapag kaganyan. At yung mga babaeng utu-uto, hindi po ginagalang, hindi po nire-respeto ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, iwasan nyo ang pagiging martir. Iwasan nyo ang pagiging oo lang ng oo sa kanilang mga desisyon. Sapagkat ang isang lalaki hindi natututo, hindi na-challenge. At isa pa mga kamamay, kapag palagi kayo naghahabol, lagi nyong iniiyakan ng isang lalaki, palagi nyong pinagmamakawaan ng isang lalaki, malamang sa malamang, hindi kayo kababaliwan ng mga yan. Hindi kayo, hindi kayo ang hahabulin, kayo palagi ang maghahabol. Lagi kayo ang kawawa sa inyong relasyon. Kaya kung gusto nyo nakabaliwan kayo, subukan nyo lang mga kamamay, huwag kayong maging martir. Yung mga boys, yung mga lalaki dyan na palagi kong niloloko, pilitin ninyo o subukan ninyo na wag silang i-message, wag nyo silang pakialaman. Lumayo kayo, magpaalam kayo, mawala muna kayo sa buhay nila ng kahit ilang araw lamang. Sigurado akong mga kamamay, kapag kamahal ka niyan, hahabulin ka niyan. Kapag kamahal ka niyan, magbabago yan. Okay? At subukan nyo rin mga kamamay na hindi maghabol. Kung kayo ay sinasaktan, iniiwan, kahit sila may kasalanan, wag nyong habulin, tingnan natin. Kung mahal kayo, babalikan kayo. Pero kung kayo man ay hindi binalikan, kung kayo man ay hindi hinabol, huwag nyo nang balikan yung mga lalaking ganyan. Walang kwenta, hindi kayo pinapahalagahan, hindi kayo minamahal, hindi kayo nire-respeto. Okay? Kung alam nyo wala kayong ginagawang mali sa inyong relasyon, at sila yung puro gawa ng kalokohan, malamang sa malamang dapat nag-iisip kayo. Pero ang ating topic ngayon, kung gusto mong kabaliwan ka ng isang lalaki, make sure wag kang maging martir at wag kang maghahabol sa kanila. Okay? So number 2, yung pag-improve ng sarili mong aroma at amoy. Yes, kinakabaliwan niya ng isang lalaki at hindi lang isang lalaki, karamihan ng lalaki. Yung mga babaeng mabango, yung mga babaeng humahalimuyak, may mga babaeng ganyan, hindi ko alam kung bakit at papaano nagagawa ng ibang babae yung magkaroon ng talagang tumatanim na amoy sa ilong ng mga kalalakihan. Napakasarap amoyin napakabango. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon, pero feeling ko nasa selection ng pabango yon mga kamamay. Okay? Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, hindi lang sapat yung ligo lang ng ligo. Okay? Hindi sapat yung paglalagay lang ng tawas. Kailangan maghanap din kayo, pumili din kayo ng mga, kahit hindi mga branded na pabango, meron naman dyan sa tabi-tabi na mabango pero talagang tumatatak sa ilong ng mga kalalakihan. Okay? Napakasarap sa ilong ng mga kalalakihan yung mga babaeng mabango. Talagang nagiging asset yan Nagiging asset, hinahanap, at talagang kinaiinlaban, kinakabaliwan niya ng mga kalalakihan. Kaya mga kamamay, panatilihin ninyo, humanap kayo kung maaari. At pag nakita nyo yung mabangong ganon, mabangong pamango, huwag nyo nang aalisin. Baka kasi mamaya yung mga kababaihan dyan, papalit-palit na ng pabango. Ngayon, juicy,
Lewis and Pearl, Prescripto, Aficionado, Victoria's Secret, pabago-bago, wag po mga kamamay. Pag nahanap nyo na yung amoy na talagang kaakit-akit, wag na po kayong magpalit pa. Mag-stick na lang po kayo sa isang pabango para sa ganon, tumata kayo at maging signature ninyo yung pabangong yon pagdating sa isang lalaki. Alright? So next, yung pagsusuot ninyo ng mga ayos at kaakit-akit na kasuotan. Yes, isa rin yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang maging kaakit-akit kayo sa mata ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, kapag meron kayong presentableng kasuotan at saka yung mga kaakit-akit na kasuotan, although sinabi kong kaakit-akit, hindi naman kailangan kita yung kaluluwa ninyo. Okay? Kung makikita ng isang lalaki na maayos ang pananamit mo, talagang mapapansin ka talaga nung mga tao kapag dumaan ka, maganda kang manamit, maayos kang manamit, at talagang bumabagay sa iyo. Kaya sinasabi ko sa inyo palagi, mag-self-improve kayo. Kung sa tingin nyo nakikita nyo na tumataba na kayo, nagiging losyang na kayo, baka it's time para mag-workout kayo. Para yung mga damit na susuotin ninyo is maging kaakit-akit at mas bagay sa inyo. Okay? So, kaya mga kamamay, mahalaga pa rin na piliin yung kasuotan na isusuot ninyo base sa inyong pangangatawan. Pero sa ganun mga kamamay, hindi nyo naman kailangan na magsuot ng mga halos makita na ang kaluluwa, halos makita na yung inyong mga singit sa sobrang ikli para lang sabihin na kaakit-akit. Okay? So next, kailangan taglayin mo rin yung ugali na dapat marami kang alam sa buhay. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan at ugaliin nyo rin na taglayin na dapat kayo ay maraming kaalaman sa buhay. Yung bang maging babae kang wise, kaya mong rumakit, kaya mong kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Diba? Uso na ngayon yan. Uso na yung mga babaeng ika nga ay wise, madiskarte sa buhay. Yung iba nagtitiktok, nag-affiliate. So marami silang kinikita. Yung iba nga na nahihigitan pa nila yung kinikita ng mga nasa opisina eh. Dahil nga sa diskarte, dahil nga sa tiyaga, sa dedikasyon. Okay, kapag kababae kang maraming alam sa buhay, kaya mong kumpunuhin yung, yung bubong ninyo, kaya mong kumpunuhin yung inyong upuan, silya. Okay, maraming kalalakihan ang mababaliw sa iyo sapagkat mas gugustuhin nilang maging kapareha ka, maging partner ka sa buhay sapagkat napakarami mong alam. Hindi lang sa larangan ng pagtatrabaho, kaya mo rin gawin yung mga gawaing panglalaki. Maraming hahanga sa iyo, kamamay. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, maging babae kayo na maraming alam na gawin sa buhay. Hindi yung mga babaeng pagpapaganda lang ang alam, pag-aayos lang ang alam, pag-exercise lang ang alam. Kamamay, sabi mo, dapat nag-exercise, dapat nagpapaganda. Oo nga mga kamamay. Pero hindi ko sinabing, yan lang dapat ang utupagin ninyo. Kailangan dapat, meron din kayong kakayahan na tumulong sa inyong mga partner. Okay? Partner na lalaki. Para naman sa ganon, hindi kayo sabihan na pabigat. Hindi kayo sabihan na walang silbi. Okay, mga kamamay, kailangan maging babae kayo na merong maraming alam sa buhay. Okay? And last, ang hindi palaging pagme-message sa kanya. Yes, mga kamamay, yung pong palaging hindi nyo pagpaparamdam, yung pong palaging hindi nyo pagme-message, yung pong hindi nyo palaging pagtawag, yan po yung nakakatulong sa isang lalaki upang lubos kanyang hanap-hanapin, kabaliwan. Kamamay, makakatulong ba yan? Hindi nga magpaparamdam eh. Hindi ko sinabing huwag magparamdam. Ang sinabi ko, huwag ka palaging mag-message. Mag-message ka, sa umaga, mag-usap kayo. Okay, kung anong dapat gawin. Pag nakapag-usap kayo, okay na yon. Hindi na yung maraming tawag pa ng tawag. Baka mamaya, hindi mo na mabitaw-bitawan yung cellphone mo, yung laptop mo sa pag-message sa kanya. Diba? Kailangan mga kamamay, mag-message lang kayo ng tama. Kung hindi mang importante yung pag-uusapan nyo, huwag nyo pag-usapan. Mamaya na lang pag-uwi ng bahay, kung nasa trabaho ang isang lalaki, huwag nyo masyadong kulitin. Para naman sa ganon, hanapin ka rin ng isang lalaki. At the end of the day, mga kamamay, hahanapin ka ng isang lalaki. Babe, kamusta ka na? Bakit parang hindi kayo nagpaparamdam ngayon na? O, di ba? Hinanap ka niya. So, ibig sabihin, siya yung may kailangan sa'yo. Tataas yung demand niya sa'yo. Habang ikaw, kumikita ka ng pera, may kinikita ka, may sinasahod ka, at nakakapag-focus ka pa sa trabaho mo. Kaya mga kamamay, kung hindi ka palaging mag-message sa isang lalaki, malamang tataas ang value mo pagdating sa kanya. Hahanapin ka niya, mamimiss ka niya, at mas mamahalin
kanya kababaliwan at mas kaaakitan palagi. So paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo. Sa mga matutulungan ng video ito, mag-comment ka naman. Comment ka lang ng pangalan mo kung taga saan ka. Shoutout kita next video. So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.